Ayon sa iyong liham, pinapirma ka ng iyong asawa sa isang kasulatan o kasunduan na kayo ay hiwalay na. May bisa ba ito o wala? Ayon sa ating batas, ito po ay walang bisa dahil dalawang klase lang po ang pwedeng makapagpahiwalay sa isang mag-asawa. Una, kapag isa sa inyo ay patay na. Pangalawa, kapag ito'y napagdesisyonan na ng isang korte o ng isang judge na kayo ay hiwalay na sa pamamagitan ng annulment. At tungkol naman sa suporta sa iyong anak, pwede kayo mag-file sa isang family court kung saan kayo nakatira. At kung tungkol naman sa kriminal na aspeto, pwede po kayong magsampa rin ng kaso ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Yun po ay ang Republic Act 9262. Kung saan kayo magpa-file ng criminal aspect ay sa isang regional trial court kung saan din kayo nakatira. Ayun po. So yung kasunduan po ninyo ay wala pong bisa. Ayun po. Dalawang beses nagpakasal. Ayon sa iyong liham, ang iyong mister ay nagpakasal muli sa ibang babae. Ito po ay ipinagbabawal ng ating batas dahil ang kasal po ay isang permanenteng institusyon ayon sa Article 1 ng Family Code of the Philippines. Mayroon mga pagkakataon na pwede muling magpakasal ang isang taong nagpakasal na. Ayon yan sa Article 35, 36, 38, 45 at Article 53 ng Family Code of the Philippines. Ang iyong kasal ay tinuturing na bigamos. Hindi pinapayagan ng ating batas ang ganitong setup. Sa makatuwid, ang iyong kasal ay walang bisa mula sa umpisa pa lang. At kung ang iyong asawa ay gumamit din ng ibang pangalan, maliban sa kanyang totoong pangalan, ay ito'y lalong nagbibigay ng karapatan ng batas na maging walang bisa ang iyong kasal. So, para po maideklara na null and void ang iyong kasal, kailangan po ninyo ng isang abogado na magre-represent sa husgado para ipawalang bisa ang inyong pangalawang kasal. Ayon yan sa Article 40 ng Family Code of the Philippines. Kapag ang mga ito ay iyong napatunayan sa hukuman, ang iyong kasal, saka lamang ito maidideklarang walang bisa at saka kayo maaring muling magpakasal. Ayun po. So, wala pong bisa. Null and void po ang iyong kasal. Kahit wala po kayong kaalam-alam dahil po ayon yan sa ating batas. Ako na nga ang biktima, ako ang kinasuhan at nakulong. Nakabaril po ako noong January 21. Hindi po kami kaagad nag-complain kahit ang aking mga magulang. Naunahan po kami mag-complain nung nakabaril sa akin. At ngayon po, ay muntik-muntikan po akong namamatay nito. Ngayon po natalo po ang aking kaso dahil sa hindi pagsipot ng hearing. Ang kasong kriminal na isinampa sa iyo ay nakaabot na sa Court of Appeals. At hindi ka na rin pwedeng magsampa ng kaso kapag ito ay napagdesisyonan na.
Pero, pwede ka rin magkaso kung may mga sapat kang ebidensya at pwede kang magkaso ng civil, which is malicious prosecution, laban sa taong nagdemanda sa iyo. Maaari ka rin magsampa ng kriminal ayon sa Article 363 ng Revised Penal Code. Ang kasong ito ay ang incriminating innocent person. At may batas din na nagbibigay ng kompensasyon sa taong biktima ng maling hustisya at nakulong ng matagal ngunit napawalang sala sa bandang huli. Ang batas na ito ay ang Republic Act No. 7309 na lumikha sa Board of Claims ng Department of Justice. Sa oras na mapawalang sala ng Court of Appeals, maaari kang maghahain ng aplikasyon para magkaroon ng pinansyal na tulong galing sa nasabing tanggapan. Ang madalas na hindi pagdalo ng reklamo sa kasong kriminal ay walang epekto sa kaso. Kung siya ay tapos nang tumistigo laban sa nasasakdal o kaya naman ay hindi siya kinukonsiderang testigo. Subalit kung walang ibang ebidensya kundi kayo ang kanyang testimonya, siya ay hindi sumisipot upang maglahad ng salaysay sa korte, maaari po ninyo ito i-request ng iyong abogado na i-dismiss na ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Kaugnay naman sa pagkabaril sa iyo, maaari mong sampahan ng frustrated murder or homicide ang taong nakagawa nito sa iyo. Kahit 5 taon na ang nakaraan o nakalipas, maghain ka lamang ng sinumpaang salaysay sa tanggapan ng piskalya ng lugar kung saan naganap ang pamamaril sa iyo. Ang nasabing tanggapan ay magsasagawa ng preliminary investigation tungkol sa iyong reklamo. Kailangan may sapat na ebidensya ito para maiakyat sa Korte Suprema. Hindi pa huli para maghain ka ng kasong kriminal sa taong bumaril sa iyo. Ayon yan sa ating batas. So pwede ka pong magkaso ng sibil o kriminal sa taong nagsampa sa iyo, which is malicious prosecution, or pwede ka rin magkaso ng incriminating innocent person ayon sa Article 363 ng Revised Penal Code of the Philippines, o kaya mas mabigat, pwede po kayo magkaso ng frustrated murder or homicide. Ayun po, pumunta lang po kayo sa sa tanggapan ng isang piskalya kung saan naganap kung saang lugar naganap ang krimen. Ayun po. Papa's Boy, pwede bang umasa sa suporta? Ito po ang aking katanungan. Mula po nang magsama kami ay hindi na nagawang magtrabaho. Umaasa lang po siya sa padala ng kanyang papa na galing sa abroad. At kapag ito naman ay kanyang natanggap, inuubos lang po niya ito sa kanyang barkada o sa pag-iinom. Kaya nung 3 taon na po ang aming anak, napagdesisyonan ko po na makipaghiwalay na. Obligasyon ng ama na magbigay ng suporta. Ayon yan sa Article 194 and 195 ng Family Code of the Philippines. Subalit ito ay hindi maaring kaagad-agad ibigay ayon sa Article 203. Dapat bigyan ng liham na galing sa korte o kaya personal mong sinabihan na ikaw ay humihingi ng suporta. Kung ang nasabing liham o personal na abiso ay walang bahala lang, ito ay maaari ka nang magsampa ng petition for support laban sa kanya. Maaari rin siyang sampahan ng kasong kriminal sa paglabag ng RA 7016-10 o ang batas na naglalayong protektahan at isulong ang karapatan ng mga kabataan laban sa pang-aabuso,
eksploitasyon at diskriminasyon. Ang hindi pagbibigay ng suporta o sustento ng tao na may obligasyon na magbigay nito ay isang anyo ng pang-aabuso sa isang batang minor de edad, at kapag ito'y napatunayan, pwede po siyang makulong. Ayon niya sa hindi pagbibigay ng suporta, ayon sa Section 3-3 ng Republic Act 7610, maaari rin po siyang kasuhan ng kriminal ayon sa Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang hindi pagbibigay nito ay isang uri ng pang-aabuso sa mga kababaihan at mga anak, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ng ating batas. Ang sinumang lumabag nito ay pwedeng may kaparusahan na pagkabilanggo. Gustong ipamigay ang mga ari-arian. Marami siyang property na nakapangalan sa dalawang tao. Ngunit ang kanyang parte, gusto po niyang ibigay na lang to sa mga charitable institution. Ayaw niya pong ipamigay ito sa kanyang mga pamangkin o kanino man sa kanyang mga kamag-anakan. Iyon po ang katanungan. Sa ilalim ng Article 887 ng Civil Code of the Philippines, ang mga sumusunod ay tinuturing na compulsory heir: legitimate children and descendant with respect to their legitimate parents and ascendants. In default of the foregoing legitimate parents and ascendant with respect of their legitimate children and descendant, the widow or the widower acknowledge natural children by the legal fiction other than illegitimate children. Pwede niya itong gawin na iwanan niya ang lahat ng kanyang pagmamay-ari sa mga orphanage at charitable institution, maliban kung makakaapekto ito sa mga legitimate compulsory heirs. Ito ang mga parte ng ari-arian ng namatay na hindi maaaring ipamigay o galawin dahil ito ay inilaan ng batas sa mga compulsory or forced heir. Kapag wala pong legal na tagapagmana, maaari niyang ipamigay sa iba ang kanyang pagmamay-ari. Subalit bago po niya gawin ito, kailangan po muna niyang wakasan ang co-ownership sa mga nasabing ari-arian ayon sa batas. Mayroon po co-ownership kung ang pagmamay-ari ng isang bagay ay nasa ilalim ng pangalan ng magkaibang tao. Sa Article 485 ng Civil Code of the Philippines, dapat kausapin muna niya ang co-owner niya para maayos ang paglipat ng kanyang mga ari-arian o kanyang parte sa mga ari-arian ng kanilang co-ownership. Bawat isa sa pagmamay-ari ay may karapatang hilingin ang parte, maliban kung hindi pinahihintulutan ang pagkakahati nito, ang pagbabawal sa pagbuwag ng co-ownership ay hindi dapat matagal sa 20 taon or 20 years ayon sa Article 434 ng Civil Code of the Philippines. Kapag walang ipinagbabawal, pwede na rin din agad ito ipamigay o ipamahagi ang parte na nasa pangalan niya. Maaari na gumawa ng deed of donation, pabor sa institusyon na nais niyang bigyan upang ang donasyon ng lupain ay magkaroon ng bisa. Kinakailangan po itong nakapaloob sa isang public document kung saan ay inilalarawan ang ari-arian na ipinamibigay at ang halaga ng kaukulang bayad na dapat bayaran ng tatanggap kung mayroon man. Ang pagtanggap ng doni ng nasabing donasyon ay maaari ring ilagay sa pareha o kapareho o sa ibang dokumento ayon sa Article
749 ng Civil Code of the Philippines. So pwede naman niyang ipamigay hanggat nasa kanyang mga pangalan ang mga ari-arian o kung wala talagang lehitimong tagapagmana. At kung sa co-ownership naman, dapat mailipat muna niya sa kanyang pangalan yung parte niya. Opo. At ang co-ownership po may prescriptive period na 20 years. Yan lang po sa mga magbibigay o mamibigay ng ari-arian. Ito po ang batas. Ayon sa Article 887 ng Civil Code of the Philippines at saka Article 485 ng Civil Code of the Philippines. May refund ba sa housing loan? Nakapaghulog po na po ako ng 8 months na equity at ayaw ng developer i-refund ito kahit sa kontrata na pinirmahan ko ay wala namang nakasaad na pwedeng i-refund o pwedeng hindi i-refund. Ano po ang dapat kong gawin dito? Ang batas ang batas na tumutugon sa suliranin ng mamimili ng lupa at bahay o real estate sa pamamagitan ng installment payment o ulugan laban sa mga developer o nagtitinda ng lupa at bahay ayon sa Republic Act Number 8552 Realty Installment Buyer Protection Act o mas kilala sa tawag na the Maseda Law ay isinasabatas upang proteksyonan ang mga mamimiling hindi nakakapagbayad sa takdang oras laban sa mga hindi makataong kondisyon na inilalagay ng mga developer sa mga kontrata ng pagbili ng lupa at bahay. Ayon sa Section 3 ng Republic Act 6552, kung ang mamimili ng lupa at bahay ay nakapagbayad na ng hindi bababa sa 2 taon na installment, subalit hindi nakatupad sa pagbabayad ng mga sumusunod na installment at ang kontrata ng bilihan ay nakansela, ang mamimili ay may karapatan na makuha sa developer ang cash surrender value na nagkakahalaga ng 50% ng kabuuhang hulog ng mamimili at karagdagang 5% kung nakapagbayad na ng lampas na 5 taon na installment. Ngunit hindi susobra sa 90% ng kabuuhang hulog ang maaaring maibalik sa mamimili. Ikaw ay nakapagbayad na ng 8 months na hulog sa iyong housing loan sa makatuwid ang Section 3 ng Republic Act 6552 ay hindi maaaring magamit bilang basihan upang ikaw ay makahingi sa developer ng refund sa kabuuang hulog mo. Ngunit ang Section 4 ng nasabing batas ay nagbibigay ng karapatan sa mamimili ng lupa't bahay na nakapaghulog lamang ng hindi lalagpas ng 2 taon na makapagbayad ng hulog na hindi pa nababayaran sa loob ng hindi hihigit sa 60 araw mula ng araw na dapat ay magbayad na ito. Ito ay ang grace period. Ito lamang ang karapatan ng mamimili na makapaghulog ng hindi lalampas sa 2 taon at walang refund na nabanggit sa batas. Maliban pa rito, walang nabanggit sa iyong liham kung may pagkakataon na ikaw ay hindi nakapaghulog sa iyong housing loan upang masakop ng Republic Act 6552. So malinaw sa Republic Act 6552 o mas kilala na the Maseda Law, Buyers Realty Installment Buyer Protection Act or Republic Act number 6552 o mas kilala sa tawag na the Maseda Law na kailangan nakapagbayad ka at least 2 years. Dahil ikaw ay nakapagbayad ng 8 months pa lang, hindi po kayo sakop doon sa
Maseda law. Pero, pwede po kayong bigyan ng 60 days grace period mula nung due date mo. So yun po, yan po ang nakasaad sa Republic Act 6552, Realty Installment Buyer Protection Act o mas kilalang Maseda Law. Kinuha ng gobyerno ang lupain namin. Ginawang sementadong daan na proyekto ng mga barangay official sa amin. Ngunit wala kaming kaalam-alam na gagawin itong daan. Ang sukat ng property ay 240 square meter. Wala sanang problema kung hindi hinati nila ito na para gawing daan, ngunit ang kabuuan po nito ang ginawa nilang daan. Ano po ang dapat namin gawin dito? May kapangyarihan ng Estado para kuhanin o kumpiskahin ang mga pribadong lupain o ari-arian at gamitin ito sa pampublikong proyekto o gawain. Ito ang tinatawag na power of eminent domain ng isang malayang estado o bansa. Ang nasabing kapangyarihan ay likas na hindi nangangailangan ng isang positibong provision sa isang konstitusyon o batas para sa pribadong ari-arian ay hindi basta-basta na lamang magagawa ng hindi naaayon sa prosesong itinakda ng batas. Dagdag pa dito, dapat mayroong karapatang kompensasyon o karampatang kompensasyon ang may-ari bago kuhain o gamitin ang lupain o ari-arian. Ang kapangyarihan upang makumpiska ng mga pribadong ari-arian para gamitin sa pampublikong gawain ay nakalagak sa lehislatura o sa ating mga mambabatas, subalit maaari rin itong atasan at ipagawa ito sa iba pang sangay ng gobyerno sa pamamagitan ng paggawa ng isang batas na nag-uutos dito. Gayon din, sa pagsasagawa ng pagkuha ng pribadong ari-arian, dapat ito ay naayon sa itinakda ng batas, partikular na dito ang Rule 67 ng 1997 Revised Rules of Court na nagsasabing ang pagkuha o pagkumpiska ng pribadong ari-arian ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paghahain sa hukuman ng kaukulang kaso kung saan dapat nakasaad sa reklamo ang partikular na ari-arian na nais kuhain, ang apektadong tao o may-ari at ang layunin at pagkuha nito ayon sa Section 1, Rule 67 ng 1997 Rules of Court. Magkakaroon ng pagdinig sa nasabing kaso at sa ilang sandali o sa sandaling napatunayan na lehitimo ang layunin ng pagkuha sa nasabing pribadong ari-arian ay mayroong kapangyarihan na maghain ng kaso para gawin ito. Maaari ding magbaba ng korte ng kautusan na nagpapahintulot sa nasabing pagkuha o pagkumpiska kasabay ng pag-utos na babayaran ang may-ari nito. So hindi po bawal ito dahil nga sa power of eminent domain, pagkailangan talaga ng gobyerno ang isang property, maging public man yan o private, wala tayong magagawa. Pero ang magiging lang dyan, magkakaroon kayo ng karampatang kompensasyon. Kung magkano ang ibabayad sa inyo, depende po yun sa nakatakda ayon sa batas. Yan po ang kasagutan sa iyong katanungan tungkol sa pagkuha ng lupain ninyo na pribado. Takas sa batas.
Kinasuhan ako ng child abuse. Ngayon, may warrant of arrest, subalit hindi ako nahanap ng mga kinaukulan. 4 na taon na po ang nakakalipas. Sa ngayon po ay hindi ako makakuha ng matinong trabaho dahil sa aking nakabimbin na warrant of arrest. Nais ko pong ayusin ito, ano po ang aking dapat gawin. Ang kaso na isinampa laban sa iyo ay nandun lang sa record ng husgado kung saan ito ay isinampa. Hindi rin po maalis sa record ninyo sa National Bureau of Investigation or NBI na kayo ay may nakabinbin na warrant of arrest. Sa ganitong sitwasyon ay hindi mo talaga kayo makakahanap ng matinong trabaho. Sa mata ng batas, kayo ay isang fugitive from justice. Ang pinakamabuting gawin ay sumuko sa mga kinaukulan para mabuksan muli ang kaso na isinampa laban sa iyo. Inyo pong alamin kung saang husgado po nakabinbin ang nasabing kaso. Kapag alam na ninyo kung saan ito nakasampa, kayo ay dumulog sa abogado upang kayo ay kanyang matulungan para sa inyong pagsuko sa mga kinauukulan. Kailangan po kasi ninyong harapin ang kaso na isinampa laban sa inyo para mapagtanggol ninyo ang inyong sarili. Malinaw naman po na nakasaad sa ating saligang batas na ang isang inakusahan ng isang krimen ay pinagpapasalagay na inosente hanggat hindi napapatunayan na siya ay nagkasala. Bago po ng ating due process, bahagi po ito ng ating due process na pakinggan ng hukuman ang bawat panig para sa kanila pong matanto ang totoong inakusahan ay lumabag ba o hindi sa batas. Maaari rin po ninyong lapitan ang mga nagsakdal sa inyo para ipaabot sa kanila ang inyong hangaring sumuko sa kinauukulan para harapin ang sakdal sa kanilang isinampa laban sa iyo. Ano pong malay ninyo kung kanila itong iuurong dahil sa maayos na rin ang kinalalagyan ng kanilang anak. Ngunit hindi po nangangahulugan na kapag nagkapatawaran na kayo ay mawawala na po ang iyong kaso. Kailangan pa rin po ninyong sumuko at harapin ang sakdal at kumuha ng abogado na magtatanggol sa inyo. Kung wala po kayong kakayang kumuha ng abogado, maaari po kayong dumulog sa Public Attorney's Office sa lugar kung saan nakasampa ang inyong kaso upang humingi ng tulong legal. Kaya ganun lang po kasimple. Kung gusto nyo po, pumunta po kayo ng isang abogado, kausapin po ninyo yung nagsampa sa inyo, sumuko po kayo para po marinig ang panig ninyo at malay mo, sa pag narinig ng husgado ang panig ninyo ay sumang-ayon ang husgado at ikaw mapawalang sala o kung magpapakumbaba ka rin naman sa mga nagsakdal sa iyo, pwede rin malaki ring tulong yon. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad ka na nung nagawan mo ng kamalian ay wala na yung kaso mo. Kailangan mo pa rin ng isang lawyer na mag-aasikaso o magtatanggol sa iyo. At kung wala ka namang kakayanang magbayad ng abogado, mayroon po tayong mga pampublikong attorney sa mga lugar kung saan tayo nakatira. Ayun po. Eight years partner gustong pakasalan. Kasal kami sa Huwis, pero 9 na taon na kaming hiwalay. May kinakasama po ako sa kasalukuyan ng 8 taon na. Gusto po sana naming magpakasal. Maaari po ba namin itong gawin? Ang kasal ay isang sagradong seremonya. Ang family code ay nagbibigay ng ilang legal na dahilan upang ang isang kasal ay mapawalang bisa. Ito ay matatagpuan sa Article 35,
36, 37 at 38 ng nasabing batas. Ikaw ay kinasal sa huwes, subalit hiwalay na kayo ng taong pinakasalan mo sa loob ng 9 na taon. At dahil dito, nais mong magpakasal muli sa iba na siyang kinakasama mo ng 8 taon na. Ikinalulungkot ko pong sabihin o ipabatid sa iyo na hindi maaaring pakasalan ang kasalukuyang kinakasama. Kinakailangan munang mapawalang bisa ang naunang kasal ayon sa Article 40 ng Family Code. Ang nagnanais magpakasal muli sa iba ay kinakailangan kumuha muna ng pahintulot sa hukuman sa pamamagitan ng pagsampa ng petisyon na magpapawalang bisa sa kanyang naunang kasal at pagdeklara ng hukuman na walang bisa ang nasabing kasal. Subalit dapat mong tandaan na ang pagpapawalang bisa ng iyong kasal ng nauna mong asawa ay hindi dahil sa kagustuhan mo lamang. Dapat malinaw ang dahilan mo at ito ay naayon sa legal na dahilan na nakasaad sa Article 35, 36, 37 at 38 ng Family Code of the Philippines. Kung pagbabasihan natin ang iyong salaysay, ang maaaring maging legal na dahilan mo lamang upang hilingin sa hukuman na mapawalang bisa ang iyong kasal ay ang nakasaad sa Article 36 o ang psychological incapacity. Kailangan mong papatunayan sa korte na ang iyong unang pinakasalan ay psychologically incapacitated o may personal disorder kaya hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang asawa. At ito ang dahilan kung bakit kayo ay naghiwalay at ngayon may kinakasama na kayong iba, which is 8 years na kayo. Kung sakaling mapatunayan mo ito sa hukuman at mapagbigyan ng iyong kahilingan na mapawalang bisa ang iyong kasal, maaari mo na pakasalan ang iyong kinakasama sa kasalukuyan. So, malinaw po yun. Kailangan po dumaan sa legal na proseso bago po kayo magpakasal sa inyong kinakasama. Hindi po dahilan na matagal na kayong naghiwalay o matagal na kayong nagsasama ng inyong kasalukuyang kasama. Dahil ang kasal po ay isang sagradong seremonya. Ito po ay isang institusyon ayon sa Family Code, Section 1, Family Code of the Philippines. Ayun po. Walang dalang warrant of arrest. Ang Court of Appeals nagdesisyon na noong 2017 or 2017 laban sa akin for attempted homicide na naging final and executory. Pero hindi na i-issue ang warrant of arrest sa akin. May bisa pa ba ito? Ang warrant of arrest ay isang kautusan na galing sa hukuman na nagbibigay ng otoridad sa isang opisyal na may ilagay sa kanyang kustudiya ang tao para mapanagutin nito ang ginawang paglabag sa batas. Ayon sa Section 4, Rule 113 ng Rules of Court, ang punong opisyal ng tanggapan kung saan inaatas ang pagpapatupad ng warrant of arrest ay kinakailangan maisagawa ito sa loob ng 10 araw mula sa pagkatanggap nito. 10 araw pagkatapos ng panahong ito, ang nasabing opisyal ay inaatasan ding gumawa ng ulat sa hukuman na nagbibigay ng nasabing utos kung sakaling hindi niya naipatupad ang warrant of arrest. Kailangan isama sa sulat ng opisyal ang dahilan nito. Hindi nangangahulugan na wala ng bisa ang warrant of arrest kapag ito ay hindi na isa katuparan sa loob ng nasabing 10 araw. Ayon sa kaso ng Peoples versus Guevara, GR number 133158,
noong January 18, 2001, maliban na lamang kung na nakasaad sa warrant of arrest na wala na itong bisa pagkalipas ng ilang panahon. Ito ay mananatiling may bisa hanggang sa maibigay ito sa taong aarestuhin o kaya ay hanggang sa ikansila na ito ng hukuman. May bisa pa rin ito kahit hindi ito naipatupad sa kadahilanang hindi matagpuan ng taong nakapangalan sa warrant. Lalo na sa kaso mo kung saan ikaw ay isang convicted by final judgment. Mananatili lamang itong nasa record ng kaso mo para sa pagpapatupad nito sa ibang pagkakataon na ikaw ay arestuhin sa bisa ng nasabing warrant of arrest. Maaari pa ring magmosyon ang prosecution o proper party sa husgado para mag-issue ito ng panibagong alias warrant of arrest laban sa iyo. Kaya mas makakabuti na ikaw ay sumuko sa batas para mamalinis mo ang pangalan mo kung wala kang kasalanan. Mahirap ang nagtatago o sumusubay sa batas kahit sa anumang oras ay pwede kang mahuli. Sumalinaw dito na hindi ibig sabihin hindi ka nahuli noong 2017 wala ng bisa ang inyong warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay nag-i-exist siya hanggat hindi pa siya nasa-serve. Andyan lang yan, nasa record, anytime pwede kang damputin. Ayon yon sa GR number 133158. So malinaw na ipapadala yan sa sa arresting officer, then bibigyan ng korte ng 10 araw para arestuhin ka. Pero kung hindi ka ma-aresto within 10 days, ibabalik at mag-uulat ang arresting officer na hindi ka nakita. Pero active pa rin ang iyong warrant of arrest. Ayon yun sa Section 4, Rule 113 ng Rules of Court. So mas mainam po kung susuko po kayo. Una sa lahat, humanap kayo ng abogado at saka sumuko kayo. Yun lang po. Anak ayaw ibigay sa ina. Sa ngayon po ay nasa pangangalaga ng kanyang ama ang aking 3 taong buwang gulang na anak. Bilang ina ng aking anak, ano ang legal na paraan para makuha ko ang aking anak? Kaugnay nito, ang iyong anak ay nararapat na sa ilalim sa inyong pangangalaga alinsunod sa Article 176 ng ating Family Code. Nakasaad sa Article 176, illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother and shall be entitled to support in conformity with this code. Ang hindi lehitimong anak ay dapat nasa sulong pangangalaga ng ina at kustudiya mo. Ayon sa Joey V. Briones versus Maricel P. Miguel ng GR number 156343 noong October 18, 2004. Ito ang alituntunin kahit pa nakilalanin ng ama ang anak niya. Ang nasabing bata ayon sa Moskeld versus Court of Appeal 300 Iskra 464. Sapagkat ang pagkilala ng ama sa bata bilang kanyang anak ay isang dahilan lamang upang bigyan niya ang bata ng suportang pinansyal at hindi para magkaroon ng karapatan ng kustudiya sa bata. Ayon sa David V. versus Court of Appeals 250 Eskra 82, dagdag pa rito, ayon din sa ating Family Code, ang bata na ang edad ay 7 taon pababa ay dapat nasa pangangalaga ng kanyang ina. Kaya naman ikaw ang mas may higit na may karapatan sa iyong anak kahit kinikilala siya ng kanyang ama sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pangalan sa inyong anak. Kaugnay nito, maaari mong kunin ang iyong anak sa kanyang ama bago ka gumawa ng legal na aksyon. Ikaw ay aming pinapayuhan
na masinsin makipag-usap muna sa ama ng iyong anak upang maiwasan ang pagsampa ng kaso sa hukuman. Kung hindi siya makikinig sa iyong pakiusap na ibigay sa iyo ang iyong anak, maaari kang magsampa ng bagong petition for habeas corpus laban sa ama ng iyong anak. Sa pagsasampa mo ng nasabing kaso, kinakailangan mo ang serbisyo ng isang abogado. Sumalinaw sa batas. Ayon sa Article 176 ng Family Code of the Philippines, ang pangangalaga ng isang illegitimate child ay dapat nasa ina. Yung parental authority ay nasa ina. At kahit na na-recognize ng ama o ginagamit ng ama niya ang surname ng ama niya, hindi po ito kadahilanan o kinikilala ng batas na siya ang may parental authority. Ito lang po ay nagbibigay sa kanya ng karapatan na suportahan ng pinansyal yung bata. Pero ang karapatan ng kustodiya ay wala po. Ayon po yan sa Court of Appeal 250 Escra 82. Ayun po. Malinaw po dito sa batas na ito. Benepisyo sa SSS or Social Security System na punta sa kinakasama. May ibang kinakasama ang tatay ko. Kasal po siya sa aking ina, pero ang beneficiary po ng tatay ko sa SSS ay ang kanyang kinakasama sa kasalukuyan. Ang Social Security System or SSS ay may layong isulong ang pagkapantay-pantay sa lipunan at magbigay ng proteksyon sa mga miyembro nito sa kanilang beneficiary laban sa pangyayaring magiging sanhi ng pagkawala ng kita ng mga miyembro o suliraning pinansyal. Ilan sa mga pangyayaring ito ay ang pagkakaroon ng sakit, kawalan ng kakayanang pisikal upang ipagpatuloy ang trabaho, pagretiro, panganganak at pagkamatay ng isang miyembro. Isinulat ng mga taong nakatanggap ang pangalan sa aplikasyon sa kanilang kontribusyon. Isinusulat ng miyembro sa aplikasyon ang mga pangalan ng kontribusyon, ang mga pangalan ng mga taong makakatanggap ng mga kontribusyon ng kanyang inuhulog, pati na rin ang karapatang kontribusyon na ibinigay ng kanyang employer. Ang mga taong ito ay tinatawag na beneficiary ayon sa Section 8-K ng Republic Act 8282 o mas kilala sa tawag na Social Security Act of 1997. Ang itinuturing na beneficiary ay ang asawa ng miyembro o ang legitimate legally adopted or legitimate na anak na nakadepende sa kanya. Ito ay ang tinatawag na primary beneficiary. Kung walang maituturing na primary beneficiary, ang isang miyembro, ang kanyang mga magulang ang nakadepende sa kanya, ang kanyang magiging second beneficiary. Kung wala pa rin primary o secondary beneficiary, ang isang miyembro ay maaari siyang magtalaga ng ibang tao bilang kanyang beneficiary sa nasabing batas. Ang dependent ay isa sa mga sumusunod. 1. Legal na asawa na may karapatang tumanggap ng suporta mula sa miyembro. Pangalawa, legitimated, legally adopted or illegitimate na anak na walang asawa, walang trabaho at hindi pa lampas sa 21 taong gulang na anak na walang kakayanang suportahan ang sarili,
dahil sa permanenteng kapansanang pisikal o mental. Pangatlo, magulang na tumatanggap ng suporta mula sa miyembro. Dahil kasal ang iyong mga magulang, mananatiling siyang beneficiary ng iyong ama sa kanyang SSS, kasama ng kanyang mga anak na maituturing na dependent ayon sa una ng nabanggit na profesyon ng batas. Ang babaeng kasulukuyang kinakasama ng iyong ama ay hindi maaaring pumalit ng iyong ina bilang isang beneficiary. So malinaw dito sa Republic Act number 8282 o mas kilala Social Security Act of 1997 sa Section 8-K na may primary beneficiary, may secondary beneficiary. Dahil naman ang tatay mo ay kasal pa sa nanay mo, o kung wala ng nanay mo, andyan pa rin ang mga anak para maging beneficiary niya, o kung wala siyang mga anak, pwede ang kanyang mga magulang. At dahil dito, may anak siya, may mga magulang pa siya, imposible na maging beneficiary niya ang kanyang kinakasama. Pwede niyang isulat yan sa kanyang application, pero kailangan pag nag-present siya ng PSA live birth certificate, nakalagay doon na siya ang totoong asawa. Dahil kung hindi siya ang totoong asawa, hindi rin niya makiklaim yun. Kung wala siyang mga katibayan o magpapatunay na siya ang totoong beneficiary bilang siyang kinakasama ng tatay mo. Di sinunod ang huling habilin. May lupa ang tatay ng lolo ko. 5 ang anak niya at ang 1/4 ng nasabing lupa ay ibinigay niya sa lola ko na anak niya, habang ang 3/4 nito ay ibinahagi niya sa 4 kong lolo. May naiwang huling habilin ang kanilang ama na dapat ninyong galangin o pahalagahan. Bilang may-ari, may kakayahanan na ibigay ang kalahati ng kanyang ari-arian o estate sa taong nais pagbigyan nito. Ang kalahating ito ay tinatawag na free portion. Mahalaga na sundin ng nagpapamana ang mga alituntuning nakasaad sa ating batas. Wala kaming nakikitang dahilan upang hindi ipatupad ng tagapagmana ang huling habilin ng kanilang ama. Bagamat naging saksi sa huling habilin ang iyong lola na maaaring magpawalang bisa sa ipinagkaloob sa kanyang parte ng kanilang ama. Mayroon namang 4 pang ibang naging saksi sa nasabing huling habilin at ito ang iyong mga lolo. Ayon sa Article 823 ng New Civil Code, if a person attest to the execution of a will to whom a device or legacy is given by such will, such device or a legacy shall so far only concern such person be void unless there are 3 other competent witnesses to such will. Kung kaya't hindi maaaring hatiin ng iyong mga lolo sa 4 na bahagi lamang ang lupang iniwan sa kanila ng kanilang ama, dahil ito ay taliwas sa kanyang kagustuhan at higit pa rin rito ay ipagkakait nila sa kanilang kapatid na babae ang kanyang parte sa kanilang minanang lupa. Sa makatuwid, mula sa nasabing pre-portion, ang 1/4 nito ay mapupunta sa iyong lola at ang 3/4 nito ay paghahatian ng 4 mong lolo. Tandaan din na kailangan dalhin sa hukuman ang nasabing huling habilin ng taong nangangalaga at may hawak nito upang ito ay maiprovate
at mahati alinsunod sa ninanais ng kanyang ama. Ang natitirang kalahati ng estate ng kanyang ama ay kailangan ibigay sa mga tagapagmana bilang kanilang legitimate na tagapagmana. Sa aspetong ito ay pantay na naghahati-hati ang tagapagmana sa nasabing parte ng lupa. Maaari silang magkasundo kung aling parte ng lupa ang mapupunta sa kanila upang maayos nitong mapaghatian ang kanilang minanang ari-arian. So malinaw dito sa Article 823 ng New Civil Code of the Philippines, maaring hatiin ng iyong lolo ang 4 na parte ng bahagi niya. At dapat kung ano ang huling habilin, yan ay dapat sundin. Kahit ito po ay yung pre-portion ng lupa. At kailangan din dalhin ito sa husgado. Kung sino man ang may hawak nito, dapat siya ang magdala sa husgado upang ito ay ma-provate at mahati-hati alinsunod sa nilalaman o ninanais ng kanilang ama. Ayun po.